like a sun. His hands were meant for different work, and his heart was known to none. Mang Jerry, I love you! Sa pamilya Velasquez, siya ang amang naging haligi ng kanilang tahanan. Pero sa karamihan, siya si Mang Jerry, ang taong nasa likod ng bawat tagumpay ng nag-iisang Regine Velasquez. Ang taong nagturong lumipad sa tinitingala nating idolo. He was and will always be the wind beneath the songbird's wings. Nitong Lunes, February 3, 2014, pumanaw na ang butihing ama ng Asia Songbird na si Ginoong Gerardo Velasquez o mas kilala sa industriya bilang si Mang Jerry. Dakong 1:30 ng tanghali nang bawian ng buhay sa St. Luke's Medical Center si Mang Jerry sa edad na 76. Noong mga oras na yon ay nasa press concert si Regine. Paano inirelay sa iyo ang mensahe? Right after the press con, my sister called me up and then she said na wala na si Papa. Ganun lang. So, hindi naman ako na-shock kasi although I was thinking na he'd stay there for a while in the ICU kasi nasa ICU siya eh. Bilang mentor mo, how was he? Paano mo siya ilalarawan? During that time when he was training me, I didn't even realize that he was doing that. Because hindi naman niya yung sinabi sa akin na, oy, tinitrain kita. Pero hindi ka na magtataka, nilulubog ka sa tubig. I thought we were just swimming. Pero pinakumakanta ka. Hanggang leeg lang naman eh. Parang so, it was not a big deal. I didn't know that he was trying pala to do that. Ano mga pinakamadugong pagtatalo niyo? Kept asking for my independence. Yun lang naman yun eh. That was the biggest fight lang naman. May experience ka bang mga hindi makakalimutan sa mga kasama mo si Mang Jerry sa shows? Yung mga defeat moments namin. Kami pa rin magkasama. Sige, alam mo. Basta pag natatalo ako, lagi niya sabihin, ay, luto yan, luto. And then, pag sasabihan niya ako, ipopoint out niya, pero alam mo, medyo nag-flat ka talaga dito. Pero luto pa din. Ito, magkakaroon ka ng concert. Paano ito, halimbawa, malaking kawalan nyo na... Hindi ko muna iniisip yun. Na iniisip ko, he'll be there. Yun ang iniisip ko. Kasi otherwise, I'm not gonna be able to sing properly. Diba? And ayoko din muna umiyak ngayon, itong week na to, after na ng concert. Kasi mauubos yung boses ko pag umiyak ako eh. Puno ng kulay at tagumpay ang naging buhay ni Mang Jerry, lalo pat abot ni Regine ang kanilang mga pangarap. May mga dreams siya na natulungan ko siyang tuparin yon. Kasi isa sa mga dream naman niya, isa sa mga dreams niya, ang alam ko to travel. And we were able to do that. We were able to do that. And he traveled all over with me. And of course, his biggest dream is for me to be who I am, to become a singer, ganyan. So, sana kung meron pa siyang ibang wish, sana natupad niya yon or natulungan ko siyang tuparin yun. And kahit na malungkot ako ngayon, there's I don't know, it's weird, pero parang merong joy akong nararamdaman. I don't know why. Because I guess I know that he's in heaven and that he's finally in peace and no more pain. Sa isang panayam kay Mang Jerry, may paalala at hiling ang isang ama para sa kanyang anak. Maalagaan niya yung boses niya. Sana magpasanay sa pang-baby. Bumuhos ang pakikiramay sa pamilya Velasquez sa pagpanaw ni Mang Jerry. Nakiramay din ang malalapit na kaibigan ng Regine sa industriya at ilang mga kapuso stars. Kahit parati lang siya nasa likod, siyang biggest fan ni Ate Reg. And that yung support niya, though silently, solid na solid talaga. In fact, kung sino siya ngayon, dahil siyempre sa kanyang magandang pagpapalaki kay Ate Reg. Pinuntahan ko siya, tapos, Mang Jerry, kilala niyo ba ako? Sabi niya, tawa na tawa sila Ate Reg. Mang Jerry, ganda ba ako? Mga ganun. Last Thursday, isang necrological service ang inihandog ng pamunuan ng GMA Network para sa huling gabi ng burol ni Mang Jerry. On behalf of the management and staff of GMA,
with all the little people in our industry who are really close to Roger, that we extend to our concern at his passing, and our prayers for your continued joy and strength, and the legacy he left behind was so wonderful. Father held in his own way to build and pursue our dreams. Puno ng pasasalamat ang naging mensahe ni Ogie Alcacid para sa kanyang biyenan. I just want to say thank you. Salamat, salamat ng Jerry for being so kind to all of us. Yung kabutihan na yun eh talagang kaya ko siya hahangaan dahil sa kanya kabutihan na may kasama niyo. So Papa, saludo kami sa iyo. You did well. I'll see you never. God bless you. Masaya at tumatawa pa si Regine nang ibahagi niya ang mga kwento tungkol sa kanyang ama. Ngunit hindi rin niya napigilang maging emosyonal. Siguro one of the things na mamimiss ko sa tatay ko, bukod dun sa pagiging gentle niya, malumati niyang pagsasalita. And lately, we always say thank you to him. Lagi siyang nag-thank you. Lagi. Pero lately, parang kahit wala naman akong ibinibigay o kahit wala naman dahilan para mag-thank you. Thank you siya ng thank you sa akin. Hindi ko alam ba. Mamimiss ko siya sa show kasi wala namang pinakalampas na concert ko. Lahat ng concert, lahat ng movies, parang yung mga kachipang kanto-kanto shows, go pa rin siya. Tsaka siya po talaga yung kasama ko ever since. I am heartbroken, of course, because kasi naman yung mamimiss natin. Thank you, Papa, for everything. Thank you for teaching me how to love music, teaching me how to sing. Noong Biyernes, isang misa ang ginanap bago ihatid si Mang Jerry sa kanyang huling hantungan. At dakong 1:00 ng hapon, inilagak na ang mga labi ni Mang Jerry sa Manila Memorial Park sa Plaridel, Bulacan. Lahat ng concerts niya, locally kasama ko. Kasi, pagka wala ako sa concert niya, hinahanap niya ako eh.